ang matinding hamon ni Pangulong Duterte talaga ay ang panawagan niya sa mga sundalo at pulis. Nanawagan na ho siya kaganina. Talagang ang panawagan niya, although paulit-ulit niya sinasabi, I'm not calling for parang kudita, kasi nga, alam naman natin, by law, it's not allowed. Pero paulit-ulit niya sinasabi, hindi yun ang panawagan niya. Ang panawagan niya is to put pressure sa COA na ilabas o maglabas ng audit itong kamera. Yan ang kanyang panawagan. Paulit-ulit niya hong pinanawagan yan kanina. Kaya nga, kakaiba yung kanyang gikan sa masa kanina sa SMNI. Ang lupit, sabi ko wala na. Dire-diretso na ito. Tinarantado niya yung anak niya, kinantil niya yung anak niya. Sabi pa nga niya, alam mo, grabe ramdam na ramdam mo yung kanya sinasabi Sabi niya nga kanina, we're friends, magkakaibigan tayo Magkakaibigan tayo pero ba't nyo ginanon? Ganun nakadirekta ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Bakit nyo naman ginanon? Actually, ang pagkasabi niya pa nga is parang pinahiya. Pinahiya ninyo. Diba? By putting the Vice President na yung sa kanyang confidential fund, kita nyo naman. And paulit-ulit niya pa nga sinasabi. Diba? Paulit-ulit niya pa sinasabi na kita nyo naman ang ginawa namin sa Davao. Never kaming, hindi man namin alam mo yon, kasi it's a confidential funds. Although ngayon, ang hamon niya nga, unahin kaming i-audit. Unahin nyo kaming i-audit. Tapos, isunod nyo yung tong Congress at nananawagan siyang paulit-ulit sa mga sundalo at kapulisan. To the point, ang sabi niya, kayong mga pulis at mga sundalo, tinaas ko ang sahod nyo, dinoble. Sabi ko nga, iba na to. Kasi somehow merong bang parang pinapaalala niya pa, this is what I did to your salary. Tapos biglang gaganyanin ng pension nyo. Diba? Tatarantaduhin ng pension nyo. Sino tumarantado dyan? Sino ang nag-aano dyan? Kamara. At saka yung executive department. Walang iba kung hindi si Jokno. So paulit-ulit niyang sinasabi yun. Paulit-ulit niyang binabanggit yun. Para talaga makumbinse itong mga sundalo at kapulisan. Sabi niya nga ayoko ng kudita pero alam mo yun, bulunganin ninyo na ilabas nang malaman ninyo kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Ang lupit. Alam nyo, yung mga ganong bitawan ni PRRD, ibang usapan na yan. Diba? Kaya nga, nakakaano. Bakit itong media sobrang tahimik? Sinagot din ni Pangulong Duterte yun, di ba? Sinagot din niya yun. Sabi niya, parang wala na tayong demokrasya. Ganong katindi. Di ba? Wala na tayong demokrasya kasi ang demokrasya may maririnig ka. Sabi nga niya ang demokrasya ay maingay yan. Dapat merong nang kumokontra. Pero ngayon, walang kumokontra. Di ba? Kaya nga, alam mo, again, and we are calling on all the Duterte supporter, all the Iskonian supporter, na alam ko marami sa Iskonian supporter coming from the DDS side. It's because ayaw nyong sumama doon kay Da Junior, di ba? Kasi talagang ayaw ni Pangulong Duterte. Kaya kayo naghanap ng ibang kandidato. Ayun, isa ako doon, di ba? Kaya tayo naghanap ng ibang kandidato kasi ayaw ni Pangulong Duterte kay Da Junior. At ngayon, tingnan nyo lumalabas. Tama lahat ng sinabi ni Pangulong Duterte. Tama lahat. Di ba? And sabi niya nga, tinanong nga niya, kasi tinatanong siyang paulit-ulit, are you going back to politics? And paulit-ulit niya sinasabi, I'm tired, pagod na ako, ganito. I even consulted my family and my family parang ayaw talaga. Kasi nga, ang laki daw ng kinatanda niya, which is totoo naman. Ang laki ng kinatanda niya nung naging presidente siya sa tindi ng trabaho at stress.
Laki na kinatanda niya. Pero this time, mukhang open na siya. Mukhang open na siyang tumakbo pag hindi siya nabigyan ng boses. Parang ganun ang banat niya. Kasi parang sabi niya, ngayon, I'm just making noise, I'm making platform as an ordinary citizen. Alam nyo, ito ha, masasabi ko sa inyo, media. Media, kayong mga taga-Congress. Ito ha, tandaan nyo ito. Pag sinubukan yung ibaon lahat ng sinasabi ni Pangulong Duterte, ibig sabihin i-ignore. Pag sinubukan yung gawin yan, kayo ang dahilan kung bakit tatakbong sa national si Pangulong Duterte. Because you're not listening to an ordinary citizen. Therefore, di ba? Sabi nga niya, therefore, baka tumakbo. Nako, that's good. Sige, ignore nyo. Media, magpabayad kayo pa. Ha? Magpabayad pa kayo. Megus-megus lang yan, mga insan, ha? Pang pamegos-megus kayo, itornado nyo lang yan. Hindi, totoo. Itornado nyo lang yung balita. Megus-megus nyo nang hindi mapansin. Tingnan ko lang. Tingnan ko lang. Dahil dyan, talagang maniwala kayo, mapipilitan si Pangulong Duterte. Alam nyo, Mr. President, if you happen to watch again my live, mukhang ayaw kayong pansinin. Ayaw kayong pansinin itong mga media. Mukhang natapalan talaga ng mga pera itong media. Ay, sa tingin ko, Mr. President, alam nyo yan. Nung panahon na kayo presidente, di ba, kaliwat kanan, umutot kayo, i-report ang baon ng utot ni PRRD. Umupo kayo, sasabihin, hindi na makaupo si PRRD. Lahat na lang eh. Di ba? Matutulog kayo. Matutulog na si PRRD. Bawal matulog. Lahat talaga, binabalita eh. Di ba? Ngayon, Mr. President, lahat na ng katarantaduhan gawin nitong mga politiko natin, lalong-lalo na itong si Romualdez, walang imik ang media. Di ba? Walang imik ang media. Ngayon, Mr. President, mukhang ayaw kayong bigyan ng espasyo. Kung ako, Mr. President, takbo na kayong Senado. Para megos-megos lang yan, Mr. President. Ganyan talaga buhay. Pag wala kayo sa posisyon, hindi kayo pakikinggan. Maganda, Mr. President, takbo kayo. Maganda nga niyan, Duterte. Yan. Ha? Gusto nyo ba yun? Duterte. Naku po, patay tayo dyan. Megos yan. Ako, kasi maganda rin naman ang Duterte. Okay? As a Vice President. Naku po, ganda. Tapos biglang, parang nakikinita ko na. Ang alam ko, ang bawal, ma-re-elect eh. Naku. Bawal ang ma-re-elect. Pero, assume president because nag-resign ang presidente, pwede yun. Naku po, megos-megos yan, Brad. Megos-megos yan. Tornado na yan, Duterte. Ano sa tingin ninyo? Pwede, di ba? Duterte. Tapos biglang resign. Naku. Megos-megos yan. Hindi, di ba? Malay nyo. Ano sa tingin ninyo? Di ba? Pwede yan eh. Hindi, alam nyo, eto. Ako, maniwala kayo sa hindi. I will not speak for Isko. Pero if there is one thing na sigurado ako kay Isko, 100% suportado niya yan. Si Senator Bongo at si Pangulong Duterte. 100% yan. No question about it. Sigurado ako doon. Kasi based na pag-uusapan namin, isipin mo, 2 beses po in-appoint yan, ha? Si Isko. At saka sanggan dikit po yan ni Senator Bongo. Sa totoo lang. Ano ho yan? Nagkaroon lang siguro ng misunderstanding nung panahon ni Duque. Pero sa totoo lang, sanggang dikit po yan mga yan. Kaya nga isipin nyo, nagkaroon ng posisyon si Isko noon eh. At kung hindi nyo alam, tumulong ang mga Duterte sa pagkapanalo rin ng
ni Isko sa Maynila. Kaya baka akala ninyo. Kaya malaking bagay ho yun. Kaya, at sigurado ako, eto, 100%. Sigurado ako. ayaw ni Isko ang mga, nako, ayaw ka na sabihin. Lalong-lalo na yung pinaka-plastic at hipokrito sa kanila. Inis na inis si Isko dun eh. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung babae na yun ha.